Hello guys! For today's video ay meron na naman tayong gagawing isang motor. Inila ito sa ating bahay dahil sa kadahilan ng ayaw na raw umabante at ayaw nang umarangkada ng motor na ito. Ang sabi ng may-ari ay nailusong niya lang daw sa baha, kaya nagkaganito ang motor na ito. Pero nang tanggalin ko ang mga drain plug ng kanyang langis, ay ito na ang aking nalaman. Wala na pala ang langis ang motor na ito mga guys. At nasisipa ang tubig baha. Kaya naman subukan nating salba at sana'y walang ibang nadamay para hindi naman ang paggastos malala ang may-ari ng motor na ito. Kaya ito, baklasin na natin at nang makita natin kung ano ba ang mga naging problema. Sana'y clutch lining lang guys. Start na tayo sa pagbabaklas ng motor nito. Yan, check natin yan. Okay guys, nabaklas na natin yung clutch lining. Dito na. Yan lahat, yung clutch assembly nya. Nakikita nyo naman yung mga clutch assembly nya. Yan, kompleto. Nice ko bago natin linisin. So lilinisin na natin to. Andito yung mga nilinis natin guys, papakita ko sa inyo. Ito guys yung mga nilinis natin ditong mga clutch assembly, lahat ng mga parts, pati yung pump nya guys. Ayan, yung sa oil pump dito sa part na to, nagbubuga mismo ng langis. Yan, nilinis ko rin at mukhang dugyot. Ayan, yung apat na spring. Ito, ano ba tawag dito? Di pa ako kasi masyadong maalam sa mga whatever na yan. Ayan, yung push nya, yung nagpupush sa ano, clutch nya. Ito, mga washer nya. Ito, yung dito, washer dito, spline to. Siyempre, yung housing, yan. Ito, yung housing na din. Yan guys, no. Linis na. Wala naman tama, walang alog, kaya good pa. So, nagka-problema lang. Pero ito, yung kanyang mga steel plate, ayan, 4 na piraso. Talaga nasunog talaga guys eh. Pero ito mukhang pwede pa naman. Hindi naman siya totaling na burn. So ayan, 4 na piraso, good pa yan. Hindi naman din siya napudpod. Ayan o. Okay pa. Pwede pa natin i-assemble yan. Ang naging issue lang talaga guys is, ayan na o. Parang pares na yung steel plate nya. At saka itong kanyang mismong clutch lining eh o. Oh, wala na. Naubos na guys. Wala na yung lining nya. Natira na yung aluminum. Pwede na ibenta sa junk shop to. Yan. Wala na yan. O, palit na lahat yan. Tapo na. O, ito. Ayan o. Wala na talaga guys o. Bus na. Ito sinasabi ko sa mga tamad mag-change oil ng motor. Yan ang aabutin ng motor nyo. Wag tuloy nyo lang yung ganyan. Susunod, hindi lang ito masisira sa motor nyo. Ayan na. O, papalitan na natin yan. Tapo na yan. Kasi may papalit tayong bago dyan. Kaya ito, papalit natin. Nakasago brad. So, kompleto na yan. Set na muna yan. So, i-assemble na natin to maya maya. Okay guys, tapos na tayo maglinis. At nga pala yung kanyang side cover, crankcase, nilinisan ko na rin guys. Ayan. Nilinis na rin yan. Para ginalaw na rin naman, tinanggal. Linisin na rin talaga bago ibalik. Diba? Okay, at yung kanya namang side din, nilinisan na rin natin yung flat side nya. Ayan. Lininis ko muna lahat guys, yung mga dumi. Yung kanyang mga bearing ay chine-check natin kung wala bang tama. At dito, wala namang mga tama guys, no? Talagang clutch lining lang. Ngayon guys, kabitan natin itong kanyang clutch housing. Okay, sunod yung kanyang washer o spacer guys, no? Malagay itong spacer na to, kailangan ilagay ito. Yan, ganyan lang paglagay nyo guys, no? And then, sunod natin yung kabiyak ng kanyang clutch hub. Okay, ayos na. Pagkatapos, sunod naman na natin guys yung kanyang clutch lining. Ganito lang guys ang pagkakabit ng clutch lining, oh. Pwedeng balikta rin to. Pero mayroong mga nakalagay dyan guys na numero. Mas maganda pag tapat-tapatin na lang natin. Para mas maganda-ganda tignan o kaya-aya naman. Ganyan lang guys pagpapasok na ito, no? Hirap kasi ako magpasok dahil
Yung isang kamay ay nasa cellphone. So, and then next guys natin yung kanyang steel plate. Sa steel plate guys, may baliktaran to guys ha. Hindi nyo pa pwede mabaliktad yan. Yung makinis, sa labas yan guys. At yung matalim, pasok nyo sa loob. No guys, no. Tandaan nyo guys ha, yung matalim na side, sa loob. Yan, pasok natin dyan. Ganito kasi ako guys magkabit kapag naka pin type at hindi naka castle nut. Ganun lang guys, tuloy-tuloy lang ano. Alright guys, at ang panghuli guys, saliwa yung isang huli. Ngayon naman guys, ikabit na natin yung kabiyak ng kanyang clutch hub. Okay, kapakapayin nyo lang guys. Ayos na yan. Sunod naman natin yung kanyang shirt clip or pin. Yan, lagay lang natin. Yan lang talaga ang lock nya guys eh. Parehas to sa mga sinauna. At next natin itong kanyang mga spring. 4 na spring to guys ha. Tapos, sakip na natin yung lock ng kanyang spring guys. Yan, pinakalock niyan. At meron niyang 4 na tornilyo guys na 10mm ang size. So yan, suot lang. Ganyan lang guys no. Patong lang yan, suot-suot nyo lang. Tapos igpitan nyo na mamaya-maya. Ayos na yan. Suot nyo lang muna yung mga tornilyo dyan. At ayan na nga guys. Ikabitan natin at higpitan na lang yan guys. At sunod na natin guys, lagyan natin yung bearing. Baka makalimutan pa yung kanyang bearing. Alright, ayos na. Ayos. Ayan guys, next naman natin yung kanyang oil pump. Ayan. Suot niya lang guys, no? Madali lang yan. Salpak at salpak lang yan. And then, yung kanyang washer. Meron tong tatak guys, no? May outside, may inside. Tapos, yung kanyang castle nut. Tapos, lagay na yung kanyang takip at yung 3 tornilyo. And then yan, ayos na guys. I-assemble nyo na yung clutch assembly. Tapos guys, ang kulang na lang ay ilagay natin yung kanyang pin o yung kanyang parang push rod na nagtutulak mismo sa kanyang clutch guys, no? Yan na nagko-connect sa kanyang clutch arm at sa clutch hub para tumulak. Lagay lang yan. Ayos na. Sasara na lang natin guys. Kunin natin crankcase. Okay guys, ilagay na natin guys yung kanyang mga tornilyo. Ito nga pala guys ang ginagawa ko pag nagkakalas ako niyan. Kumukuha ako ng karton at nilalagyan ko ng mga butas. Nilalagyan ko ng guide para hindi natin mapagpalit-palit yung tornilyo. Para yung thread niya guys, hindi magkapalit-palit. Ayan guys, oh, nailagay na natin yung kanyang mga tornilyo. So ayan na guys, kita nyo naman lumalaro na ang kanyang clutch arm. Maayos na yung kanyang play. Yan ang normal na play nya guys. So kabit na natin yung ibang mga parts guys. At para may try na natin, no? Kasi magpa-flashing pa tayo ng langis. So ito na guys, no? I-assemble na natin lahat. Nakaayos na yung kanyang mga footrest. Ayan na. Okay, yung padyakan guys. So, ang isasabit na lang yung clutch arm. Isasabit na lang sa cable. Tapos, ayos na tayo. Okay, balik ko na lahat. And then, mag-test na tayo guys, no? Tapos na. Test drive na tayo. Naglagay tayo ng lumang langis lang kasi pa-flashing lang tayo. Mamaya natin ilalagay yung bagong langis. Pero, dagdagan natin ng konti para sure. Susundo tayo ng estudyante. Ito gagamitin natin. Tignan natin kung titirik. Pag ito tumirik, patay, paluwal. Pero pag hindi tumirik, okay na. Okay. Ayaw, di ba? Ayan,